So yun guys, meron nga nangyari. Sa hindi inaasahan na pangyayari. Ito yung nangyari to sa Marbella. Ayan siya. So na-backjob tayo guys, no? At minsan, di talaga natin inaasahan yung mga ganitong sitwasyon ng trabahong ginagalawan natin. Pero ganun pa man, na-deliver naman natin kahit papano yung mga naunang natapos na. Saktong-sakto to, ganda na kami na Ano rin? Anong masasabi mo kahit ito na muna? Okay, sobrang okay nito. Worth it talaga yung bayad mo. At ngayong araw, samahan nyo kami at aayusin natin itong manubelang to. Kaya tara, simulan na natin. So yun guys, welcome back at balik na tayo sa shop. Yun, balik tayo sa Manobela. So, na-deliver na natin. Maraming salamat bro Renz sa pag-unawa. So yun guys, ang ginawa ko lang naman dito is tinuklap natin yung mga nilagay natin primer, pintura, pati yung stock na kulay niya guys, tinanggal na rin natin. Pati yan sa likod. Ayan. So hindi rin po siya ganun kadali natanggalin. Pasensya na po guys, hindi ko na siya nakuhanan i-video dahil po na marami rin po tayong ginagawa. Ayan guys, oh. So pasensya na po at hindi na nakuhanan kung paano ko siya tinanggal. Gawa po ng marami rin po tayong ibang ginagawa. So kahit papaano, natutuwa ako na isi-share pa rin namin yung ginagawa namin dito sa shop. Okay? Yun guys, balik na tayo sa Manobela. Umpisahan na natin to at tapusin na rin natin. Let's rock! Let's go! Let's start guys. Ayan, nag-a-apply tayo ng primer plastic promoter. So ginagamit itong primer na to kapag walang-wala na talaga siyang kulay guys. Yung tipong plastic na lang yung fairings or panels na ginagawa nyo. Alright? At hindi po ito pwede sa mga bare metal guys ha. Pang plastic lang talaga yung primer na nilalagay natin dito. At sa mga hindi pa nakapanood ng part 1 na itong project natin guys, ilalagay namin sa comment section para makasabay kayo sa ating process. Okay? At nakikita nyo nga dyan guys, no, nag-apply lang tayo ng 1 coat. So hindi po pwedeng makapal sa plastic primer. Alright? At tapos na nga tayo mag-apply ng plastic primer promoter. Isunod naman natin yung ating primer spray peeler. So guys, ang pag-a-apply natin ng spray peeler ay 2 full coat standard, okay? So wag kalimutan, mag-flash off tayo guys. Every coat, magpatuyo kayo ng 15 or 20 minutes. Depende yan sa every coat na ini-spray nyo. Kaya napaka-importante ng flash off. Ayun, what's up guys? Tapos na tayo mag-apply ng primer. So, hindi ko na siya na-shoot. Alam nyo na po kung paano natin nililiya yung mga panels na ginagawa namin dito sa mga tunay na suporta. Alam nyo po kung paano na natin ito piniprepare. Ganun lang din po yung ginawa ko dito guys. Pipilitin pa rin natin po na i-share yung mga project na tinatapos namin dito para sa inyo. So yun guys, huwag na natin patagalin to. Mag-apply na tayo ng base coat. Sana natin, let's go! At ina-apply na nga natin ulit yung ating base coat. So 2 full coat standard guys. Ayan. After natin mag-base coat nito, diretso na tayo sa hydroprint process. At syempre sa mga hindi pa naka-follow, mag-follow na kayo. At i-click mo na yan para mas updated kayo at magkaka-idea kayo sa mga project na ginagawa natin. A few inches later. So yun guys, isa na tayo for hydroprint. So, pwede na natin siyang print. Let's go! Tapos na nga tayo mag-hydroplane kaya rekta na agad tayo sa process ng high solid clear. 2 full coat standard guys, huwag kalimutan. The next day. Okay guys, good morning sa inyo lahat. So, ito na yung ating finished product, no. Yun nga, ang gabi, natapos natin. So, nag-flash off tayo ng overnight. Then, ito na yung kinalabasan niya guys ha. In-install ko na rin yung sa gitna niya guys. Hindi ko na siya nakuha na ng video, no. So, napaka-basic lang yan. Tornilyo lang siya. Then, ito, tinape ko na lang para hindi ma-overload. Kung i-hydro dip pa natin yan is ma-over siya guys, no. Ayan, at least kahit pa paano
may konting combination pa rin yung ginawa natin. So, paalala ko lang guys hindi po tayo basta-basta gumagawa na lang na para lang magkagawa. So, kahit pa paano in-explain pa rin natin sa customer yan. So, ngayon araw nga, natutuwa ako syempre. Tapos na yung ating interior car project. Then, marireceive na nga ni client to. So, ito na lang talaga yung kulang niya. At alam kong na-install niya na rin yung mga naunang natapos natin. So, ngayong araw, delivery day. So, guys, hindi na tayo magro-road trip. Mag-teleport na lang tayo. Let's go! So, yun guys, hindi na tayo nag-road trip. So, nandito na tayo sa i-deliver na natin kay Renz, yung kanyang manubela. So, okay na to. Kaya lang, nandito na siya. Oh! Oh, musta? Ganda. Okay lang bro. Ito na lang talaga inintay. Maraming salamat kay Bro Renz, kahit na konting aperya, nagawa natin na paraan at nagawa natin na mas maayos lalo guys, no? So, mga gusto magpagawa, DM lang kayo sa aming official page, DJ Carbozone Philippines. DM lang po kayo sa mga gusto magpagawa ng kanilang interior car project nila, no? Renz, okay ba? Bro, okay na okay. Maraming salamat bro. Thank you. Good luck! Okay guys, maraming salamat. Let's go! Isa na naman kaabang-abang na project ang matutunghayan nyo at dito tuturuan namin kayo kung paano mag-ceramic coating ng matte paint at kung paano mag-real carbon fiber skinning. At yan ang mapapanood nyo sa next video.